guys! Ito ang ating vlog na pinamagatang Mr. Education. Alam nyo, nagdesisyon ako na gumawa ng vlog kaugnay na edukasyon sapagkat tinuturing kong napakahalaga sa akin ng edukasyon bilang dating estudyante sa University of the Philippines, later on, estudyante rin dito sa Darwin College dito sa University of Cambridge kung saan nandito tayo ngayon. At the same time, naging estudyante sa Japan, Netherlands, at sa United States. Para sa akin, mahalagang edukasyon at nais kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga ideya na natutunan ko along the way, lalo na ngayon na ako ay isang administrador din ng isang basic education school na pinangalanan na Darwin International School. Alam nyo, ang pangalan ng eskwelahan nga finound ko at the same time pinatatakbo ko ngayon ay mula dito sa kolehiyo natin sa University of Cambridge. Ang pangalan ay Darwin College. Napakaganda ng naging karanasan ko sa aking journey ng pag-aaral at gusto kong ibahagi yan. Pero higit pa sa mga nabanggit ko sa inyo na napuntahan ko, gusto ko na i-share sa inyo ang pundasyon na nakaraan na may kinalaman sa pag-aaral ko ay hindi rosy right away. Nung araw, nung ako'y kinder, naalala ko na nakatanggap ako ng honor. Pero mula grade 1, 2, 3, humina na ako ng humina hanggat hindi ko na naiintindihan kung ba't ba ako nag-aaral. Hindi ko naiintindihan bakit ba nag-aaral ang mga bata. So parang it's drudgery, mahirap, parang nakakaligaw, parang walang kahulugan. Until one time, may nakita ako na isang estudyante na kasama ko sa choir nung ako'y nag-aaral sa elementarya na nakita ko valedictorian pala. Ang pangalan niya si Abraham. Sabi ko, anong meaning ng valedictorian? Sabi ko sa kaklase ko. Sabi niya, ay, Tangie A. Alam niya na ibig sabihin nun. Sabi niya, hindi mo alam ang ibig sabihin ng valedictorian. Ibig sabihin, number 1. Sabi ko, ba? Si Abraham pala, valedictorian. At that time, kumbaga parang napaka-ordinaryo ng estado ko bilang estudyante na mapasok ako, walang assignment, hindi ko naiintindihan. Nandiyan yung magulang ko, nagtatrabaho, pero sinasabi sa amin, mahalaga edukasyon. Nagpapaturo ko, natututo naman ako. Pero pag wala nang tutor, ay hindi ko na alam kung ano ang dapat gawin. Naliligaw na ako until nakakita ako ng kasayahan, ng meaning sa organization na sinamahan ko yung choir namin dati sa elementary. Pero hindi ko talaga naiintindihan ba't nag-aaral. Until one day, na-realize ko na nung ako'y nag-volunteer sa science class namin sa grade 5, walang makasagot yung tanong na explain daw ang life cycle ng baboy. Ang negosyo ng mga magulang ko that time ay tungkol sa distribution ng baboy sa Manila. So, naunawaan ko yung life cycle ng baboy. Nagtaas ako ng kamay na nagulat ang teacher ko, mga kaklase ko. Ba't siya nagtataas ng kamay? Di naman siya magaling. Tumayo ako, pinaliwanag ko sa kanila, at nagulat talaga ako yung mga tao na walang pakialam sa akin, na alam ko na parang wala silang expectation na masasagot ko yun, ay nagpalakpakan sila. At natuwa ako. Nagkaroon ba ng parang pride sa puso ko na, ay, pwede palang maging mahusay. So, ang naging tanong sa sarili ko ay, paano kaya maging mahusay ako na estudyante na hindi ko alam at that time? So, simula nun, nandun ako sa journey ko na paano maging mahusay sa pag-aaral. At yan ang mga ipabahagi ko sa inyo. So, may mga steps ako na ginawa dati na mula sa pagiging napaka-ordinaryong estudyante na tinawag pa nga minsan ng aking teacher na Tangie A daw ako. Kasi may sinasabi siya na hindi ko agad naintindihan. Sabi niya, ay, sayang, sabi nung teacher ko, pictura ka pa naman, pero Tangie ka pala. So, nasaktan ako noon, pero hindi ako nagagalit sa kanya. Hindi ko alam ba't niya ginawa yon, pero hindi nawala yun sa isip ko. Pero imbis na galit, ang naiwan sa sarili ko ay paano ko susolusyonan ang kawalan ng kahulugan ng pag-aaral sa akin. At mula noon, hanggang umabot na ako sa high school, unti-unti ko na-recover ang pride sa sarili ko. Unti-unti ko na unawaan ang value ng education, ang mga techniques kung paano maging mahusay na estudyante. Ay, nakagraduate ako na valedictorian ng aming high school na hindi ko inaasahan. Pero produkto yun ng mga hirap na dinaanan ko para i-discover kung ano yung mga kahinaan ko at kalakasan. Later on, nakapasok ko sa UP. Akala ko, mahusay na ako noon. Only for me to discover later, marami kong kakulangan. Doon sa team writing namin sa English, lagi mababa ang grade ko. Tinanong ko teacher ko, Ma'am, is there anything you can advise me that I should do? Bakit kaya ako mababa palagi ang grade ko sa team writing sa English 1? Sabi niya, because your grammar is very, very bad. Na-shock na naman ako. Kasi akala ko mahusay na ako. So binigyan niya ako ng advice ko anong gagawin at yung mga ganyan ang isi-share ko sa inyo. And then later on, nag-graduate ako ng college
hindi ko na naman inaasahan ay nag-graduate ako at the top of my class. So, mula sa pagiging napaka-ordinaryong estudyante hanggang mag-top ako ng high school, hanggang nag-top ako sa batch ko sa University of the Philippines sa Diliman, hanggang nakakuha na ako ng scholarship sa Japan, hanggang nakakuha ako ng scholarship dito sa University of Cambridge, dito sa England, at nakapag-aral dito. Nakukuha rin ng mga funding pa sa Netherlands at nakapunta rin sa University of Pennsylvania sa isang short course. Ang kabuuan ng journey na yan ay nais kong ialay sa inyo. Hindi sikreto, kundi mga bagay na ginawa ko, mga isipin na maaari ko i-share sa inyo nang sa ganun ay papabuti ang edukasyon ng ating mga kabataan. Ako ngayon ay isang guro sa University of the Philippines at yan din ang sinisikap ko, ang makapagbigay ng mga pwedeng mapakinabangan ng ating kabataan na ikabubuti hindi lamang ng kanilang buhay, kundi ng maitutulong din nila sa ating lipunan. Ganun din ang mga estudyante ko sa Darwin International School na ginagawa kong lahat na maaari kong gawin na sa ganun ay mapabuti hindi lamang ang kanilang pag-aaral, kundi mapatalas ang kanilang isipan ng ganun. Sila ay maging competitive, hindi lamang sa Bulacan, hindi lamang sa Pilipinas. Hindi ko sinasabing lang ang Bulacan o lamang ang Pilipinas, kundi hindi limitado sa Bulacan ang galing nila. Kaya nila makipag-compete sa Metro Manila, kaya nila makipag-compete sa Pilipinas, and later on, kaya nila makipag-compete anywhere else in the world. Dapat competitive ang edukasyon ng ating kabataan. Dapat maging mahusay ang kanilang mga skills. Kabilang dyan ang kanilang creative skills, creative thinking skills, at kanilang critical thinking skills. Kailangan may gawin tayo bilang mga magulang, mga guro, mga administrador, at even policy makers ng ating bansa. Kailangan may gawin tayo alang-alang sa kinabukasan ng ating kabataan. Kaya ako bilang pagbabahagi sa overall effort na paggalingin ng ating kabataan ay nag-desisyon ako na gumawa ng vlogs. At ito na nga ang simula ng mga vlogs natin. At subaybayan nyo ang iba't ibang bahagi, iba't ibang topic, iba't ibang bahagi ng mga level ng analysis, discussion, pati na rin mga topics from simple to medium to some difficult topics na maibabahagi ko sa inyo upang nasa ganun ay magtulong-tulong tayo na pahusayin ang ating kabataan. Ito ang inyong Mr. Education. Bye-bye for now. I'll see you very soon. Promise. Ciao.